Paano ko malalaman kung live na? Paano malalaman na live? Ah, okay. Puro cellphone dala ko. Live na? Okay, good evening sa atin dito sa HOW. Good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Tsaka yung isa nating participant from abroad. Good evening. So ayun, no. So medyo lang, no, nostalgic lang tong natin, setup, no. Mas lang improvise kasi mas sheltered tayo ngayon. So but before we start, I ask each one to settle our hearts, tapos magdasal na rin tayo, no. So let us bow down in prayer. Panginoon, napaka-buti niyo po. Ikaw po ang nag-iisa at tunay. Ikaw po ay buhay. Kaya po alam namin na ang bawat salita na manggagaling sa inyo ay buhay, sapagkat hindi man sa according sa aming mga performance o anuman aming ginawa sa maghapon, kundi ito ay tunay dahil ito ay galing sa inyo, at ikaw bilang aming buhay na Diyos ay hindi you never fail na ipakita sa amin na ikaw nga po ang tunay at banal na Diyos. Salamat sa oras na ito na aming na namang muling mapapagbulay-bulayan ang inyong salita, at nawa ang bawat isa ay handa upang matuto at kilatisin pa ng lalo ang katotohanan na inyong naihayag sa pamamagitan ng aming Panginoon na si Jesucristo, na siyang tagapagligtas. Amen at amen. So ayun, good evening City Tubong. Kumakain pa. So ayun, okay. Without further ado, para mabilis lang tayong, hindi naman sa mabilis, para on time tayo. So balik ulit tayo doon sa ating naiwan sa Jeremiah 31 verse 9, no? So lang ako ng isa from dito sa natin, House of Worship, na magbabasa ng Jeremiah 31 hanggang 14. So sige, i-ask ko si Ara Joyce. Si Ara Joyce, yan. Yung mic, ibigay natin kay Ara Joyce. Jeremiah pa rin. 31, verse 9 hanggang verse 14. Ayun. So, doon manggagaling yung natin discussion. Okay. Jeremiah 31, verse 9. Sila'y darating na maiyakan at may mga pakiusap na papatnubayan ko silang pabalik. Palalakarin ko sila sa tabi ng mga batis ng tubig, sa matuwid na daan na hindi nila katitusuran. Sapagkat ako'y ama sa Israel, at ang Ephraim ang aking panganay. Inyong pakinggan ang salita ng Panginoon, o mga bansa, at inyong ipahayag sa mga pulo sa malayo. Inyong sabihin, ang nagpakalat sa Israel ay siyang magtitipon sa kanya, at iingatan siya gaya ng pag-iingat ng pastol sa kanyang kawan, sapagkat tinubos ng Panginoon ang Jacob, at kanyang tinubos siya sa kamay ng higit na malakas kaysa kanya. Sila'y darating at aawit ng malakas sa taasan ng Zion, at sila'y magniningning dahil sa kabutihan ng Panginoon, dahil sa butil at sa alak, langis, at dahil sa guya ng kawan at ng bakahan. At ang kanilang buhay ay magiging gaya ng dinilig na halamanan, at sila'y hindi na manlulupaypay pa. Kung magkagayoy, magagalak ang dalaga sa sayawan, at ang mga binata at matatanda ay magsasaya. Gagawin kong kagalakan ang kanilang pagluluksa,
Aaliwin ko sila at bibigyan ko ng kagalakan sa kanilang kalungkutan. Bubusugin ko ang kasaganaan, ang kaluluwa ng mga pari, at ang aking bayan ay masisiyahan sa aking kabutihan, sabi ng Panginoon. Okay, blessed be the reading of God's Word. Narinig naman yun, Tiarshan, ano? And doon sa mga makikinig sa atin sa live, no? Muli, ito ay ginagawa natin araw-araw. Tayo ay nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos para ating maintindihan, ano? At makilala siya, no? Kagaya nga po ng ating laging pinagdarasal ng bawat isa sa atin ay makilala ka, Ama, bilang ikaw ang buhay na walang hanggan. So okay, Jeremiah 31:9, dito tayo nag end last, no? So sino dito sa atin? Dito na lang muna sa House of Worship. Mamaya si Ate Arsha nang tatanungin ko. Yung ano lang, parang i-ano nyo lang, i-start lang natin to. Parang bigyan natin ng kung ano yung gist or gist ba, paano mababasahin yan? Gist or nung ano, yung verse na yon, di ba? Yung unang verse. Tapos pagkatapos nun, aralin na natin yung mga susunod. So anyone from the group? Anyone from the group, no? Sila ay darating na may iyakan, ano? At napag-usapan natin last day, you know? Kasi nag-skip tayo kagahapon. So ano yung iyakan na tinutukoy dito? O ano yung nire-represent nung iyakan, no? Dito sa verse na ito, sa talatang ito. Si Gab, alam ko may sagot si Gab eh. Kasama ba natin si Gab? Last? Kasama ba natin si Gab last? O baka may idea ka, Gab? Bakit may iyakan dito, Gab? May namatay ba? Okay, si Ara Joy. Si Siren. Si Mami. Ito. Si Mami. Let us hear from the word of our elder. Sige. Ano yung iyakan? Ano yung nire-represent, no? Darating daw sila na may iyakan. No? Tapos, at may mga pakiusap na papatnubayan ko silang pabalik. So, ano yung natin dito? Review lang to, review. Para lang mabalik tayo dun sa sa word. Okay? Sige. No? So, one day tayo nag-skip, no? Pero, ayun nga, kumbaga, kaya, ganun na lang talaga ka-importante na, kumbaga, wag nating iwanan yung mga ganitong pagtitipon-tipon, Magbibigay sa atin ng encouragement na patuloy na kilalanin ng Panginoon kung sino siya talagang tunay, So, sige, ako na lang muna. So, yung iyakan dito, like nung napag-usapan natin last, Thursday, Tuesday. Last Tuesday. So, yung iyakan na to is not yung grief, no? Actually, it more represents of, mas nire-representa nito yung parang celebration. No? Iyakan tapos celebration, di ba? Well, actually, itong iyak na to ay tunay na iyak at luha, no? Weeping nga sa salin ng American Standard, weeping, pag sinabing weeping po talaga, hindi po yan tears of joy. Hello po. Good evening, So, dadagdagan tayo. So again, dun sa online, so yung nabasa nating word dyan na iyakan ay tunay pong iyakan yan, Hindi lang po yan basta naluha ka kasi sobra yung ligaya at ligalig, kundi
may Bible si ano. Kundi iyakan na talagang iyak, Gab, no? So ano naman natin, hindi naman natin 'yun kumbaga, yun talaga yung ibig sabihin dito, pero bakit may pag-iyak? Bakit may luha sa mata ng Israel? Sa ano yung saan ito tawag ito? Saan to sumisibol, ano? So ang ganda ng word, saan to sumisibol yung luha, no? Yung tubig sa mata. Ano? Saan sumisibol? Yun nga yung inano ko, 'di ba? Kasiyahan, kaya kaso baka po magkamali tayo ng pag-intindi. Yun nga yung mga lalo ngayon sa modern times, many times, no? Naririnig, nakikita natin na napapaluha yung isang tao sa galak. Pero ito, ayun nga, ito ay hindi lang, yes, may kagalakan at may, kung titingnan nyo yung subtitle nitong Jeremiah 31, sinong makakapagbasa? Yung abtag lang na Jeremiah 31, yung subtitle. Ikaw, Gab, anong subtitle dyan, Gab, sa abtag? Yung title. Ang pagbabalik ng Israel. Okay, ang pagbabalik, So just like kung sino man or anyone na galing sa malayong lupain, apart sa kanyang lupang sinilangan, ano po yung mararamdaman kapag ka may pagbabalik? Parang pasasalamat. Pasasalamat siguro. Pasasalamat. Okay, yun. So, yun din natandaan ko, no? Yung isa sa unang nasabi rin ni Lolo Myong nung Bible study natin last Tuesday, yun nga, no? Yung pasasalamat. So, okay. Pero from this context, at yun nga, napag-usapan naman natin, it talks about yung repentance o yung pagsisisi. So, kaya pala may iyakan, no? Hindi lang basta luha, no? Or tears of joy, kundi iyakan talaga, no? Nabanggit ko pa nga last Tuesday na yung nabasa ko yung word na weeping, ang unang tumatak sa akin is yung hell or yung impyerno, no? Na sa pag expository or paghahayag ng ating Panginoong Jesus nung siya ay nabubuhay pa, no? We know that our Lord Jesus Christ is a hell preacher po, no? Talagang ipinipreach niya yung, syempre, He is the truth, the way, and the life. And part of the truth is there is hell. So, kaya nga po, kapag meron kayong naririnig, nakikita, nagsasabi, "Oy kapatid, Kristiyano rin ako." Tapos, when you go deeper, makikita mo sa theology nila, they are not talking about hell. They are more on health, wealth, and prosperity. And therefore, that is not the truth as revealed by our Lord Jesus Christ. Bakit po revealed? Because Jesus Christ is the living Word. He revealed Himself to us. Yung us, sino yung us? Sino yung us? Is that the entirety of Israel? Or the national Israel, yung alam nating Israel ngayon? Descendants of Abraham being the Jews, no? So, ayun, kaya natin to inaaral, to answer, para sagutin ang lahat ng mga tanong sa atin, And, ayun, so basically, merong pagsisisi. So, ganun pala, no? Pag may pagsisisi, merong talagang ano ba yung similar word or synonym ng iyak or weeping? Sa Tagalog, may mas maganda eh. Pag
pagtangis, no? O mas malalim mo yung pagtangis, ano? Pero yon, may pagtangis, ano? And sa papaanong paraan ng isang tao, papakita niya yung pagtangis. Is that yung literal na pag-iyak? Is that yung literal na pag-iyak na may dumadaloy na tubig sa iyong mga mata? Well, tubig ba yung luha, no? Luha is tubig, you know? Okay. Maalat, ano? Maalat. So talagang may yun nga, balik tayo doon sa napag-aralan na natin, pagsisisi. So, yung iyak ay dahil sa pagsisisi. At ito, letter B ng 9, at may mga pakiusap na papatnubayan ko silang pabalik. So dito na siguro natin mai-incorporate yung parang tears of joy. Kasi, yes, merong pagsisisi sa kanya, and we know that yung pagsisisi, acknowledging na merong kasalanan. Merong, fault or wrongdoing against someone. No? Hindi lang basta nagkamali ka sa test, then may nasaktan ba nung nagkamali ka sa test? Hindi ka nakakuha ng 100%, kundi 99% lang nakuha mo. But itong pagsisisi na to, ay hindi lang basta nagkamali siya, kundi siya ay, kumbaga, anong ginawa natin sa Panginoon nung tayo nagkasala sa Kanya? Okay? Sinaktan natin ang Panginoon, though we know na wala naman talagang makakapanakit sa Panginoon, pero nandun na po yun, no? Sinaktan natin ang Panginoon, tayo nagkasala sa Kanya, tayo ay humiwalay sa Kanya. Yun. That's the yun yung tawag dito. Yun yung hindi ko ma-put into words. Basta yun yung pinaka para sa akin yun yung pinaka na di-describe ko dito na hindi lang basta nagkamali tayo or we sin, di ba? Kasi sinning is hamartia or missing the mark, di ba? You miss the mark. Here's the mark. You miss the mark. But it is not, hindi lang po basta ganun. Humiwalay tayo sa utos ng Panginoon. And alam natin na lahat na nanggagaling sa Panginoon, that is part of His holistic, kumbaga, His holiness, His attributes. We miss to obey His law. Yan po ay infinitely na po sa Panginoon. Talagang hindi ko kumbaga napaka ba yan? Basta yung superlative, hindi ko makakuha yung word ng superlative nun. Yung pinakamasamang magagawa mo ay ang humiwalay sa Panginoon. Okay? Well, it is God na dito in this context, ang God po ang nagkalat sa Israel. So, hindi po dahil kagustuhan nating humiwalay sa Panginoon, again and again, ang Panginoon lamang po ang may kakayanan, no? Na siyang magpangalat at siyang yung title, ang pagbabalik. So yun po yung konteksto nitong pinag-aaralan natin tonight. So, and I guess malinaw naman po sa atin, tama po ba? So, ayun, by that, we can move on. Will you agree? Amen po ba? We can move on na from this text. So, ganito po kaganda yung araw-araw nag-aaral tayo ng salita. We are doing exegesis of the word, not just eisegesis, kung ano lang yung to para sa'yo, ano yung ni-reveal ni Lord, no? Many Christian denominations magsasabi, anong ni-reveal sa'yo ni God? Kanina, pray, or tol, or Brad. Kanina, nung natutulog ako,
Yung binasa ko yung Jeremiah, ito yung napanaginipan ko. Are we still doing those kind? Diba? We are not doing, no? We are not so doing that anymore. Kasi alam natin na ang pagpapahayag ng Panginoon is absolute. Meron na po, tinapos na po yung canon, ano? Ano na lang po ang nagiging reference natin sa mga pinag-uusapan natin ngayon is the 66 books in the Bible na meron po tayo, no? 39 from the Old, 27 from the New Testament. And apart from that, wala na po. So how much more pakikinggan ba namin kung dahil may nakita kang vision kanina? Or someone from the group will beg to disagree sa ganung... Okay, but I guess, at least dito sa atin, well anyway, napuno natin yung seat, so praise the Lord. Praise the Lord, So parang ang nangyayari dito, si Jesus Christ, tapos 12 disciples, bilangin nyo kung ilang kayo, Tama, di ba? Pero yung mga lang po yun. Numerology po yun. Wala pong wala pong kinalaman yun, no? Na-segue ko lang. Kasi yun nga yung bilang natin. We are 12 dito. Plus ako na nagpa-facilitate lang po ako, And Ate Arshan. So, yung pang 13. Si Tita Che. Hello, Tita Che. Cassie. See you. See you po. Okay, Cassie. So, yan, meron tayong, advertisement. So, yun. Okay. Wala na po, this is part of Sola Scriptura po kasi. And sana nauunawaan na po natin ngayon, na wala po talaga tayong ibang basis, kundi kung ano lang yung inihayag rin sa atin ng Panginoon. So, okay, Gab, Gab, wag masyadong nagpapaniwala, So, unless it comes from the Word of God, then, yun lang talaga ang ating pakikinggan. So, nabasa naman na ni Ara kanina, ito ang sabi, palalakarin ko sila sa tabi ng mga batis ng tubig. Batis is spring, tama ba? Spring. So, sa matuwid na daan na hindi nila kakatisuran. So, okay, we will do again another exegesis of the word. So, ito lang talaga ang natin, point lagi parate, Even from last year, so I remember, so 1 year na po ang nakalipas, And we thank God na we are still here. Well, hindi naman tayo nabawasan, From natural death, wala naman sa pamilya natin, and we are thankful for that. Pero it doesn't mean that tomorrow buhay pa rin po tayo, Hindi po tayo, pangit ba pakinggan yun? Well, actually hindi naman. Hindi pangit yun pakinggan kasi as a Christian, ang tinitingnan po talaga natin is yung life beyond what is seen, or ano yung nakikita, So, kaya nga po, God, He seeks for true worshiper who will worship Him in spirit. Spirit cannot be seen. And in truth, truth cannot be seen. Bakit po? Because actually, truth surrounds us. God surrounds us. Sabi nga sa Psalms, di ba? Nakalimutan ko anong Psalms. Even the heavens declares that I am, ano ba yung sabi nun? Nakalimutan ko na yung word. Basta, pero pinapakita nun yung glory ng God. And part of His glory is the truth. But not all, hindi po talaga lahat ay pinagpahayagan ng katotohanan. So, kaya nga po, we do exegesis. Kasi at least we will know that it comes from the Word of God. Kumbaga, ang ginagawa natin po is not just natural theology, but it is the special revelation of the Word of God towards doon sa talagang mga
pinagpahayagan niya. At sino ang kanyang pinagpahayagan mamaya, at nabasa naman na rin ni Ara hanggang sa verse 14 kung sino iyon na tinutukoy. So, at least hindi tayo magigess, si ano lang yan, ito lang yan, ito lang yung grupo na ito. Hindi po tayo ganun sasagot, kundi the Bible will answer all these things for us. So, yun pa yung exegesis. Ganun po mag-aral ng salita ng Panginoon. No? The Word will answer. No? Bible answers. Okay? So, palalakarin ko sila sa tabi ng batis ng tubig. Ano yung pinag-uusapan po rito? Or dun sa mga nakapag-aral na nito, ano yung, ano yung tinutukoy dito? Pwede ba tayong pumunta sa Isaiah 43, verse 20? So, para lang meron tayong, yun nga, exegesis, ano? Exegesis. We have our Bibles with you. So, sino yung nasa Isaiah 43 verse 20, pakibasa po para sa congregation natin ngayon. Meron na? Ayun, si Ara ulit. Ikaw na lang talagang tagabasa. Isaiah 43 verse 20. Pararangalan ako ng mababangis na hayop, ng mga asong gubat at ng mga avestruz, sapagkat ako'y nagbibigay ng tubig sa ilang at ng mga ilog sa desyerto upang bigyan ng inumin ang pinili kong bayan. Okay, so yun nga, nabasa natin is from Isaiah. Kanina we are from Jeremiah, another major prophet. And this one from Isaiah, another major prophet. So, nagkakaroon ng ng harmony somehow yung salita ng Diyos. Kaya nga po ang tawag doon is cross-referencing, no? We cross-reference it from the Bible. We do not quote it from John MacArthur, R.C. Sproul, or any theologians, but the canon, no? The canon, yung revealed na salita ng Panginoon. And para kanino daw yung batis, yung tubig? At para saan? Ano yung purpose? So ano yun? Yung nabasa natin sa Isaiah 43, 43 ba? 43 verse 20. Ito ay para para sa yung tubig? Para sa pinili. Yes. Yes, para sa pinili. So, yun yung objective nung blessing na to, no? Kasi kanina mayroon silang pagluha, tapos may ano ba yung term na nagamit, yung parang pakikiusap na sila'y papatnubayan. At ngayon ito na nga, sinagot na nga ng Panginoon na sila'y papatnubayan nga dahil wala namang ibang dahilan kundi siya na nagpangalat sa kanila, siya rin ang magpapabalik. So, no? So, at sa kanyang pagpapatnubay sa kanilang pagbabalik, our God, He is truthful to His word. Ang sabi niya dito, sila ay paiinumin ko. So, hindi lang basta para sa mga pinili, kundi para sa kanilang sustenance. No? So, ano yung na-highlight nito sa gabing ito? Ano yung na-highlight? This is the providence. Diba? Providence. Naririnig nyo na yung mga providence, no? And I believe sa mga kahit sa ibang Christian denomination, providence is actually ito yung pinaka minsan nagiging main course kumbaga. Yung favorite food natin is providence. God provides. And because He provides, hindi niya hayaan na maghirap ako. Hindi niya hayaan na bumagsak ako. Yun po ba ang ibig sabihin ng providence dito? Hindi niya hayaan na wala akong may pakain sa pamilya ko. Yun po ba yung providence na tinutukoy dito?
Or is it another providence, which is godly providence, which is biblical in nature, which is, ito talaga yung nakapailalim sa pagpapasya at kalooban ng Panginoon. Ano po? Kasi kung yung mga nauna, mali po iyon. Bakit? Because already, pinag-aralan na po natin at nabasa na po natin, what does it profit a man if he gains the world but lose his soul? Ang kanyang kaluluwa. So definitely, by the word of God, hindi lang po dahil naisip natin yon. And kung naiisip nyo man yon, yes, because it is providence. And God provides His truth through His word, through the exegetical analysis of His word. No, not ICGCs or any, sa Bisaya, meron pong tawag yan, yung chorba-chorba, no? Kung saan-saan na lang kinuha. Kundi, meron po talagang ibinigay sa atin. At ito, pag nawala po sa atin ito, wala na po talaga tayong pag-asa. And that's why, kaya pala sabi ng Panginoon, wag niyong hayaan, no? Wag niyong hayaan na bagaman yung iba hindi na ginagawa itong mga pagtitipon-tipon na ganito. Pero tayo sa His Community Church, hindi natin ito hinahayaan. And I hope kagahapon though we miss it, we actually didn't miss it. Kahit na hindi man tayo nagtipon kagahapon physically, but I hope spiritually, isa pa rin po tayo nagdarasal, nagbabasa ng kanyang salita, at hindi lang basta nagbabasa ng salita, he truly asks, seek and knock. Ayan po, nasa nasa harapan po natin. So sana ganun po, So tama po yung sabi ni Tito Bong, ito po ay para sa pinili at hindi lamang po iyon para to provide to them, to sustain them. Kasi ang pagsasalin sa American Standard Version, to give drink to my chosen people. And what is drink for us? It is vital. Without drink, ilang araw lang tayo hindi makaka-survive without drink, Actually, matagal-tagal naman. Pero, in the end, death. Kaya nga po, di ba? Sa Revelations, I will give to drink without cost from the spring of water of life. Spring. Water. So, ito rin po yung nabasa natin from Isaiah 43 verse 20. No? So, ito pa, maganda yung yung previous na talata na line, and rivers in the desert. We know that yung desert po ay disyerto, wilderness is disyerto, as in context of the Israelites, di ba? When they wander for 40 years sa wilderness, it talks about hindi lamang po ba sa wilderness na nai-imagine natin, Okay lang nasa wilderness ako kasi marami naman dong mais, marami naman dong wild ginseng, di ba? Marami naman dong mga kung ano-ano. No! Hindi po ganun ang konteksto ng Bible. It is on the context that it is a desert, meaning wala talaga, desolate. Ano lang meron sa iyo doon? Ahas, scorpion, alakdan. All of it is about death. And you see the irony of God, dun siya nag-glorify . Kahit nasa kamatayan, di ba? Even though you are dead to sin, Christ died for you. He revived you, He regenerate you. So you see how grabe talaga yung yung interlinear Bible, Talagang kaya na-amaze rin talaga ako. Gawin nyo, We are reading from Jeremiah, and you can also have your own reading. It is parallel. Kumbaga, it all talks. Pag sinabing parallel kasi, actually, mali yung term na parallel . Kasi yung parallel, it will never meet.
But we know that it is not parallel. May tawag doon yung nagko-converge ba yun? Intersect, no? Perfectly intersects to one point, and that is Jesus Christ. Yun po yung Bible. Kaya why we do exegesis? Exegesis is tayo no? Exegesis. Because we know na by doing so, talagang ang tutumbukin natin is Jesus Christ. And yun nga, ego eimi, Greek, hindi po si Tita Amy, ano? It's a Greek, anong ibig sabihin ng ego eimi, tol? Ambot nimo. Ego eimi is, I am, kung sino ako. Yun lang po talaga. Actually, the whole theology of Christianity, it does not revolve in the cross na ngayon, binibenta na lang yung cross, basta may cross ka. Kung pansinin nyo, ito, palagi kong nakikita to sa mga social media. Ibig sabihin, Kuya Jello, nagso-social media ka pa rin. Yes, hindi ko naman dinideny, pero yun nga, you see, pag talagang pumasok ka sa mundo, papakitaan ka talaga ng mundo ng mga advertisement. And as sa world, yun nga, meron pa yung from Israel, yun yung mga cross. Yung pag hinawakan mo daw, talagang ganda hindi ka naman magiging Israelita, pero yun yung parang ma-feel mo yung presence si Lord. No? Actually, it's not about feelings. Okay, magkano yun, ano? It is not about feelings. It is not about your own self. It talks about ego eimi. So, sino nagsabi ng ego eimi? No? Ano yung panakot doon, tol, sa John 8 na nabasa natin kagahapon? Yung napakinggan natin. Ano yung warning? If you do not believe that I am He, you will die in your sin. And what's the worst thing to happen in a life of human being? Wag na nating isali yung mga mga pets, no? Tayo na lang. Ano yung worst thing na mangyayari sa atin? Namamatay sa ating kasalanan. It is the worst thing talaga. Yung mga nagsasabi, okay lang, sige, kita tayo sa impyerno. Well, kaya lang nila nasasabi yan kasi hindi nga nila talaga lubos na nauunawaan what is it to die in sin. What is it to die away from the pag namatay po kasi tayo, meron po mangyayaring translation. Hindi po translation ng Bible, from the Greek to many other translations. Magre-retain po tayo kasi we are created in the image of God. God is, what is God? Ano ang kanyang, one of His attribute? He is eternal, and so are we, no? We are, hindi po talaga tayo may tinatawag ngayon na ma-annihilate or mawawala lang, Our individuality, kung ikaw, tayo, magta-translate lang yun. It's either in the presence of the Lord or out of His presence. Kaya nga po, di ba, ito, tuwing 7 palabras or 7 last words. Hindi po yung city, Hindi po yung city, no? Na pag tinanong ka, nasan kayo? Sa city. Sa city pala yung tinutukoy. Kundi yung 7 last words. One of the 7 last words of Jesus Christ as He was hanging in the cross is hindi Father, no? Yung time na yan, we know Jesus Christ, He always addressed His Father to be His Father, Abba, no? Or Papa. But during that time, ano ang sabi ng Panginoong Jesus? Elo, Elohi.
Lamak Sabaktani, nakalimutan ka na ba? Lama Sabaktani or my God, Eli, why have you forsaken me? And imagine yourself being forsaken by your Creator, yung talagang away from His presence. So that is the image of hell. And so what happens in the cross of Jesus Christ is hell. No? Hell in display. But only those na talagang binayaran niya, sabi niyang Panginoon, tol, Greek word, telestai, or ano, yung it is finished, nabayaran na. Basta yun na yun, ano? Oh, tapos na. Sabi niya, it is done. So ano yung natapos doon? Yung impyerno. Pero only to those kung kanino yung transaction ibinigay. No? Is it universal? So, we will answer sa ano natin. So, okay, balik tayo dun sa okay. Katitisuran. Matuwid na, ito, dun sa batis ng tubig, meron namang nagbanggit sa matuwid na daan na hindi nila kakatisuran. So, ano yung ano yung ano nyo dito? Hindi na-imagine ko, hindi. Ano yung nare-recall nyo dito? Matuwid na daan na hindi nila katitisuran. Okay. Ayan, maganda yan. Ayan, nagano ka? Hindi, ano lang yung, di ba sa New Testament, di ba? May kapag, sa ano ba yan? Si ba yung bumanggit nun? Si Matthew ata? Or basta ang sabi doon, yung nireject nila, yung, kumbaga yung batong ito, naging katitisuran para sa mga bulag. Pero, para sa mga, hindi ko lang tandaan yung term eh. Pero para yung sa, kumbaga yung mga niligtas, ano siya, strong foundation siya. So, matatandaan ko dito na, although sinabi dito, they will walk on a straight path in which they will not stumble. Although kung ma-imagine natin, parang siguro inisip natin yung pamumuhay na parang hindi talaga magkakasala or malayo sa kasalanan. Ako naman, ang natatandaan ko, kapag itong salitang they will not stumble, yun nga, yung bato. So, and one of the thing na sinabi ni Jesus Christ, yung batong yun is di ba, yung cornerstone, which is si Jesus Christ. And sabi din ni Jesus Christ, I am the way. Which is parang maano niya natin siya ba? Ewan ko lang kung naging ICGC store, pero yun yung mga natatandaan ko. Sabi ni Christ, I am the way, and I am the cornerstone. So kapag sinabi mong dito na sabi ng Panginoon, English kasi ito sa Tagalog, papalalakarin ko sila sa matuwid na daan na hindi nila katitisuran. So kinumbine ko yung yun ang matatandaan ko na kumbaga it is Christ. Na, di ba? Yun yung way, yun yung daan na hindi sila matitisod bagkus yun yung magiging foundation nila for, yun nga, yung life. So, yun sa akin, yun yung parang matandaan ko. Yung tinanong mo, ano matatandaan nyo dito? Yun lang. Sige ka sa Amen. So, ayun nga, na ni Utol, na banggit niya ulit yung napag-aralan natin sa Mark ba yun, Tol? Or basta somewhere in the gospel, it talks about the Christ being the cornerstone, and to those na hindi siya cornerstone pero siya, stumbling block. So doon pinakita na meron talagang dalawang tao, no? Hindi lahat talaga ay magiging founded by the word of the truth, and also not all will be stumbled because meron po talagang iniligtas, no? So, ayun, actually it's not ICGCs, no, kasi it is founded nga, and kaya nga naano natin talaga na why we study the word, to know Christ more.
Definitely, it's not ICGCs yung ginawa natin kanina. It is, kumbaga, mas inano natin, mas binigyan natin ng, from the Old Testament, actually, Old Testament is the building block for the later revelation, which is now revealed in Christ. No? Dati hindi to hayag, but in Christ, it is already being revealed. Being revealed. No? So, because it is being revealed, so, ano po ang gagawin natin bilang mga Kristiyano? If the truth is being revealed, ano ang gagawin natin? We simply, yes, but we also will express, pero yung express, baka magkamali po tayo, express is not coming from us. We only express what is being impressed by the Holy Spirit to us through His Word, no? So, ganun po. And ako, kaya ako natanong yun, kasi iba naman din yung natandaan ko, tol. Natandaan ko dito is, di ba, Jeremiah is talking about yung pinangalat na nga, napangalat na mga Israelita. And parang binabalik niya lang. Parang somehow Jeremiah is giving a parang recall na God is immutable. That the same way that God provide for His people in Israel, Israel during the time of Exodus. No? Diba? Anong nangyari doon? Ito, hindi lang basta tisod, kundi paano ka magkukross sa isang ilog o sa isang lawa? No? Paano ka magkukross sa isang ilog o sa isang lawa? Only by God. No, it is not Moses na nag-angat nung though may rin yun, parang may symbolism din yung ginagawa si Moses. May inaangat siya. And even during the time of Jesus Christ, na niya rin, parang sinabi rin ng Panginoon na unless na maiangat siya in the cross, no? So, yun din. Baga, di ba yung, from yung Sea of Reed or yung Red Sea, di ba? Talagang, it is really God na talagang nag-save sa Israel. So the same God now is talking through prophet Jeremiah. No? So ano yung importance nito? Bakit may mga propeta? And I, for one, Ryle, or even kayo pag when you speak, are you doing the job of a prophet? Okay? So prophecy is hindi po ito yung mag-aano ka, ito yung mangyayari on year 2024. Prophecy is just ito po yung paglalahad ng katotohanan o ng misteryo sa salita ng Panginoon. So Jeremiah is doing the same, no? Inilalahad niya na tunay siyang nagpangalat ay siya ring magpapabalik sa inyo. Kagaya ng Old Israel, di ba? Siya na nagbigay doon sa Pharaoh na kayo, you will be in subject to Egypt. So the Egyptian Pharaoh, ito, ano naman yun? Iba lang yung ginamit being the Babylonians, but it is the same God. No? So it is the hand of God, no? So it is the hand of God. So wala po talagang ibang pinag-uusapan dito kundi ang Panginoon. Sapagkat ako'y ama sa Israel at ang Ephraim ang aking panganay. So God, ang Panginoon ginawa niya yon dahil bakit daw? Dahil bakit, Sinagot na ng Panginoon sapagkat ako'y ama sa Israel. So ito po ay
Ano na to, paano to para sa inyo? Kung kung Israel ka at ikaw yung pinag-uusapan dito, ano to para sa isang Israelita? So ganun po ang exegesis, ano? Cultural exegesis. Ikaw, kung Israelita ka, if you are in the line of, or yun nga, ikaw isang Hudyo na nasa pangalat from Babylon. So put your feet on the shoes. So ganun din ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. So ano to para sa isang Israelita? Na siya'y tawaging anak, or siya ay yun nga, tawaging anak ng Panginoon. Kasi diba, sapagkat ako'y ama sa Israel. At ang Ephraim ang aking panganay. So paano natin sasagutin 'yon? So syempre, again, may nabanggit diyan na person. Ephraim, is that really person or a tribe? Well, before it became a tribe, it is a person, no? Ephraim, no? So, sino dito sa congregation ang nakakakilala kay Ephraim? O baka may kakilala kayo o classmate nyo Ephraim. At siya ba ang tinutukoy dito? Okay? Ito, ano? Ikaw. Si Ephraim yung ano. Di ba may 12 tribes? So, pang-11 si Joseph. Last si Benjamin. Tapos si Joseph, napunta siya sa Egypt. Di ba? Alam naman natin yung story ni Joseph, no? Then, nagkaanak siya. Actually, ano sila eh? Yung mother nila, Egyptian. Egyptian. So makikita mo doon yung parang doon pa lang din sa, kumbaga, may Gentile blood na talaga yung linya din, hindi puro. So anyway, so may anak siyang dalawa, ang panganay si Manasseh, bunso si Ephraim. Pero nung time na mamamatay na si Jacob, which is si Israel, pinalapit niya yung dalawang anak ni Joseph, tapos pinag-cross niya yung kamay. So ang naging naanuhan ng right hand si Ephraim, which is yung bunso. Usually kasi sa Jewish custom, may yung ano nila, yung parang yung pagbibigay ng blessing, yung panganay talaga yung parang, kasi nga sila may tinatawag na birthright. So sa kanan talaga lagi. Sila yung, sinabi po nating birthright, parang yung, ano ba yun sa Tagalog, tol? Basta yung parang sila yung nagre-represent na parang gano'n, no? So, ang birthright kasi sila makakatanggap ng double portion, dobleng parte ng blessing kumbaga from the father. So ang nangyari noon si Ephraim. So ang nangyari noon si Ephraim din tinatawag na siya na parang isa sa 12. So parang si Joseph tsaka Ephraim iisa. So kung babasahin niyo yung 12 tribes, si Ephraim instead of Joseph ang Ephraim ang mas ginagamit. And si Ephraim din, siya din yung parang tinatawag na Israel kasi sa Northern Kingdom, kung matatandaan nyo, di ba, dalawa? Northern Kingdom, yung Ephraim kasi na tribe, yung sinabi nga, yung tribe na mas marami. Kumbaga yung number talaga na marami. So Ephraim pa lang, Israel na. Parang ganun ba? So siya ang tinawag dito na panganay kasi yun nga, by the will of God, siya yung binigyan ng double portion ng Panginoon. So ang panganay nila si Reuben. Reuben ba or si Sa 12, ang panganay po si Reuben. So dapat siya yung may birthright. Pero ang nangyari, yung apo pa talaga si Ephraim. So makita nyo doon yung talaga, yung will ni Lord talaga masusunod. And habang nagsasalita ka, tol, so 5 minutes na lang po natitira. So dito na po tayo mag-i-end. So ipagpapatuloy na lang po natin yung nabasa ni Ara kanina, no, hanggang 14. So yun nga, yun naipaliwanag ni Rael na Ephraim ay kumbaga kung sa natural yun nga, naturally Ephraim is grandson na po
kumbaga, apo na siya ni Jacob, or ni Israel, kay Jose. Kilala niyo po si Jose? Okay, so wag po tayo malilito ngayon. Kaya nga inaaral natin ng Biblia para wag tayo malito. Pag may sinabing Joseph na tatay ni Ephraim, so really hindi to yung Joseph na tatay ni Jesus Christ, no? It is Joseph na tatay ni Ephraim. Pero yun nga, sabi ng Panginoon, dahil nga si Ruben, meron pong kasing kasalanan si Ruben, pero hindi po dahil doon, kundi dahil po sa pagpapasya ng Panginoon na ang kanyang pinili ay si Ephraim para maging panganay niya. Ibig sabihin po ng panganay, siya po yung magpapatuloy ng linya. Hindi lang po yan basta sa pamana, no? Actually, it is more than that. It is more of yung extending the line. Sa mga Hudyo po kasi, importante yun. Kaya nga po, when they talk about, pag sa ngayon, until daw ngayon, hindi ko alam pero until ngayon, alam nila kung saan sila linya. Kasi for them, it is very important. And so it is also important for us, no, to know our line, our bloodline, no, to know that Jesus Christ really came from God. Hindi, binaypas ko na po yung linya nila Abraham, linya ni kung saan manggaling, from Adam to Cain and Seth, kasi patay na po yung isa, pinatay po yung isa. Binaypas na po natin, Jesus Christ came from God. He came from God by His own choosing. Kaya nga, anong tawag kay Jesus Christ? He is the chosen. Kaya nga po, di ba? Manood na po tayo ng Chosen. No, hindi po. Actually, wag po natin panoorin yung Chosen kasi wala po. Hindi po yan based sa Bible. Yung Chosen ng Netflix, Pero, on that note, it is God who choose. So Romans 8, predestination po talaga is, election is really sovereignty of God. No? Dapat natural selection. Dapat si Ruben kasi siya yung unang lumabas kay sa asawa ni ni Jacob. Sino bang asawa ni Jacob? Leah. Dalawa rin Kaya magulo Dapat sa marriage, ang marriage po talaga, though nababasa natin sa Bible na merong taggagalawa asawa, pero that is a fallen thing. Fallen na po yan. A man is set for a woman. Pag sinabing a woman, isa lang po yan. Pero kahit na ganun pa man, nakikita pa rin natin talaga yung grasya ng Panginoon. And not even that, okay, sige. Sige, last na. Okay lang. Di ba lagi natin, katulad ngayon na pag-aralan natin, yung pagbabalik ng Israel. Tapos ang Israel, the chosen people. Paano natin siya sa nangyayari sa ngayon? Okay, yung tinutukoy mo ba, Dad, yung Israel ngayon, yung Israel. Okay. Yung nangyayari sa Israel ngayon ay pagpapakita lamang ng isang bansa o bayan na hindi pinamumunuan ng Misaya. Okay? Kasi puro gulo, di ba? Puro gulo, puro sigalot. Yan po talaga ang mangyayari sa isang bayang hindi pinamumunuan ng Diyos. No? So really, national Israel is not truly Israel. But pag binabasa natin itong salita ng Panginoon, it is truly Israel. Yung tinutukoy dito is the national Israel. And ang nangyari nga, Jesus Christ came from Israel. Jesus Christ is a Jew. But that doesn't mean na yung ngayon, ano palang inaasahan natin sa Israel? That they will submit to God?
Because kung ganyan po kayo ganun po natin iisipin yan, so ano pa rin po talaga tayo. The truth is not revealed in Jesus, 'di ba? In Jesus Christ there is no Jew nor Gentiles. Wala na po 'yun. So yung national Israel ngayon is just like the Americans, the Russians, the Filipinos, yun na lamang po. So it is far from the talaga yung revealed truth na ng Panginoon that in Jesus Christ there's no Jews nor Gentiles, no? Lahat nga, sa lahat ng tao, hindi ibig sabihin po na every individual, kundi sa lahat ng tao, Israel, hindi lang po sa Israel, even to the Gentiles. So, that's the grace of God, and salamat sa pakikinig. Sana tomorrow, yun, mapag-usapan ulit natin. Move on naman na tayo from 10. So, sana wala na kayong question. No more question na po ba? So, Ate Arshan, Lolo Myong, so ayun, medyo na tayo sa oras, 1 oras lang po talaga dahil meron pang mga gawain yung iba rin. So let us end this in prayer. Let us bow down our heads. Panginoon, salamat po na ito po ay naihayag naman po sa amin tungkol po sa iyong mga pinili. At tunay po sa pamamagitan ng inyong salita na natutunan po namin na ang inyong pinili ay iyong mga anak na inyong binuhay na naniniwala sa katotohanan bilang ikaw, Jesus, ay Diyos na nagkatawang tao at namuhay sa amin sa panandaliang panahon at namatay sa krus Kalbaryo upang tubusin ang lahat ng kasalanan ng kanyang pinili noong bago pa man nilikha ang sanlibutan. Therefore, Panginoon, hindi na po nadadagdagan o nababawasan ang mga nakatala sa libro ng buhay dyan sa langit, kundi ito ay inyong pinasya na bago nyo pa man po likhain ang sanlibutan. Salamat, Panginoon, na ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa amin. Hindi po para gumawa ng kung ano paman, kundi magpalaya sa amin sa kasinungalingan na lagi pong ibinabato sa amin ng kalaban at ang hari at ang Diyos ng sanlibutang ito na si Satanas. Pero salamat na sa mga pinagpahayagan, ang lahat po ng schemes ni Satan ay wala na pong magagawa. Once saved, always saved. That is the doctrine that you gave us, and that is the doctrine that we will hold because sola scriptura, ito po ay sa pamamagitan lamang ng inyong salita. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So God bless po. Bye-bye. Ti Arshan, Tita Che, Lolo Myong, and dito sa atin, God bless. So see you bukas, 4:30 na po tayo. Bye po. Online. So, see you, Casey. Tagal natin sa Jeremiah 31, ano? Verse 9. Akala ko matatapos natin yung 14 eh. Isang verse ang oras.